Kabanata 2871. Master, where's the Earth? How far is it? Pwede ba ako pumunta doon? Nanginginig ang boses ni Dustin habang tinanong niya si Peterson. Halos hindi niya mapigilan ang kanyang pagkabigla. Ha! Lumingon sa kanya si Peterson sa oras upang mahuli ang desperasyon sa mukha ni Dustin. Posible bang? Isang tanong ang nasa dulo ng dila ni Peterson habang nakatingin kay Dustin. Ngunit hindi niya ito binibigkas. Mas alam niya iyon. Mahirap pumunta sa lupa. Ito ay nasa isang lumang sira na universo. Dahil ang mga batas sa universo ay nasira. Ito ay nasa primitive na estado. Halos walang espiritual na enerhiya at mga batas doon. Karamihan sa mga nilalang ay hindi man lang makapagtanim. Ngunit narinig ko na ang mga nilalang sa ilang planeta sa universo na iyon ay lumikha ng isa pang sibilisasyon, isang sibilisasyon sa agham at teknolohiya. Ito ay ganap na naiiba sa aming paglilinang. Ang teknolohiya ay tungkol sa pag-aaral ng mga bagay at pagsisikap na gamitin ang enerhiya sa loob ng mga ito. Imposibleng palakasin ang kanilang sarili gamit iyon. Bilang resulta, ang mabahong universo ay kalunos-lunos na mahina. Takabutihang palad. Ayon sa sinaunang kasunduan sa kapayapaan. Ang mga master sa mga advanced na universo ay hindi pinapayagan na pumasok sa mas mababang mga universo. Ipinaliwanag ni Peterson at sinubukang sukatin ang reaksyon ni Dustin. Tama. Nakabuo sila ng sibilisasyong agham at teknolohiya. Lumiwanag ang mukha ni Dustin sa tuwa. Ito ang Earth na kilala niya. Tasandaling iyon. Napagtanto ni Dustin na ang Earth na binanggit ng matanda ay ang dating tinitirhan niya. Mula nang maglakbay si Dustin sa Prime Marshall World, lagi niyang hinihiling na makabalik siya upang bisitahin ang Earth balang araw. Sa lahat ng mga taon ng desperadong pakikipaglaban upang maabot ang tuktok ng universo na ito. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng balita tungkol sa Earth. Hindi masabi ang excitement na naramdaman niya. All the while, nakatingin lang si Peterson sa kanya at pinatunayan lang ng reaksyon ni Dustin ang kanyang hinala. Guro, wala na ba talagang paraan para maabot ang universo na iyon? Nagningning ang mga mata ni Dustin habang nakatingin sa matanda. Kaya nga pinaponte kita dito eh. Tinabi sa akin ni Hare na ang pintuan ng hometown ng mga Diyos ay lilito. Malaki ang posibilidad na mapupunta ito sa maduming universo na iyon. Sabi ni Peterson. Ang pintuan ng hometown ng mga Diyos. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Dustin ang tungkol dito. Oo naman. Bagaman hamina ang sansinukob na iyon. Mayroon itong napakagandang kasaysayan dahil ito ang dating isa sa mga pinagmula ng mga Diyos noong sinaunang panahon. Ngunit nang maglaon, nawala ang mga Diyos doon. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta o kung mayroon pa nga ba sila. Gayunpaman, ayon sa mga alamat, umiiral pa rin ang mga Diyos at nakatira sila sa hometown ng mga Diyos. Ang pinto ay patungo sa lugar na iyon. Ang mga pinuno mula sa iba't ibang universo ay kumilos at pinapasok ang kanilang mga tauhan. Gusto kong pumunta ka doon at tingnan kung may pagkakataon na makapasok ka. Sabi ni Peterson. Pagpasok sa bayan ng mga Diyos. Guro, bakit gusto mong makapasok ako sa lugar na iyon? Nag-aalalang tanong ni Dustin. May isang alamat na naipasa sa maraming panahon. Ang dahilan kung bakit bumukas ang pinto sa hometown ng mga Diyos ay dahil ang mga Diyos doon ay gustong magbigay ng mga regalo sa ilang mga nilalang. Pag-isipan mo, ang mga Diyos ay kakilakilabot na nilalang na kumokontrol sa mga sansinukob at kung kaya't ang anumang regalo na kanilang ibibigay ay dapat na mahalaga. Ang sino mang makapasok sa hometown ng mga Diyos at makakuha ng mga regalo mula sa kanila ay maaaring mamuno sa mga universo. Nangatuwiran si Peterson. Naiintindihan ko. Master, I'm on it. Tagot naman ni Dustin. Kahit na wala roon ang pinto upang marating ang hometown ng mga Diyos. Tabik pa rin siyang pumunta sa universo na iyon upang maabot ang Earth. Ang Earth ay ang bayan ni Dustin. That's good. Ihanda mo ang sarili mo. I'll discuss with her and then I'll let you know when to set off. Tumango si Peterson. Oo, Master. Tumango naman si Dustin at pilit na binabawi ang excitement. Sa wakas,
Nagkaroon siya ng pagkakataong bisitahin ang Earth. Parehong nangingibabaw ang kilig at pagkabalisa sa kanyang mga ugat dahil si Dustin ay parang alibughang anak na matagal nang hindi umuuwi. Master, may isa pa akong tanong. Ano ang Immortal World? Nawala ang tanong sa labi ni Dustin bago pa niya ito mapag-isipan. Ito ay isang napakalakas at advanced na universo. Bilang karagdagan sa Immortal World. Ang Underworld at ang Western Buddha World ay lahat sa pinakamalakas na universo. Napakunot ang noo ni Peterson sa biglang tanong. Nakuha ko na. Tumango ulit si Dustin. Lumalabas na ang Immortal World ay isang advanced na universo. Isang kilos ng kanyang amo ang nagpapahiwatig na tapos na ang kanilang pag-uusap. Pagkatapos ng huling pagyuko, umalis si Dustin sa lihim na silid. Ginugol niya ang halos buong araw niya na pinapanatili ang 11 banal na puno. Malalim ang pagkakabuklad ng 11 magulong punong walang kamatayan at ni Dustin. Kung tutuusin, dahil kay Dustin lang sila nagkasama. Mayroon kang magandang talento sa martial arts kaya mag-concentrate ka lang sa iyong cultivation at subukang makamit ang mas malalaking tagumpay sa hinaharap. Pagpapalakas ng loob ni Prinsesa Gracie at marahang tinitigan si Dustin. Salamat sa iyong payo. Nagpasalamat si Dustin sa kanya. Bagamat mukhang isang magandang dalaga si Prinsesa Gracie. Isinilang siya ilang panahon na ang nakalipas at mas matanda sa kanya. Tuturuan kita ng Divine Fist skill. Sana ma-master mo ito at madala mo pa. Nagpa siya si Prinsesa Gracie pagkatapos ng kaunting pag-iisip. Ano? Ang Divine Fist skill ay isa sa pinakamatalino na martial skill sa iyong kaharian. Isa raw ito sa pinakamakapangyarihang fist skill sa mundo. Sigurado ka bang ipapamigay mo lang sa brat na ito? Gusto ko rin itong matutunan. Prinsesa Gracie, tigaw ng kataas-taasang banal na puno. Napakaswerte mong makuha ang pagmamahal ni Prinsesa Gracie. Ngayon ay tuturuan ka pa niya ng kasanayang Divine Fist. Ano pa ang hinihintay mo? Ipakita mo sa kanya ang iyong pasasalamat. Paalala ni Sherman sa kanya. Salamat, Prinsesa Gracie. Isang tuwang-tuwa na si Dustin ang bumungad sa kanya. Maraming panahon ang nakalipas. Ang kaharian kung saan ipinanganak si Prinsesa Gracie ay isang mabigat na kaharian na namuno sa maraming universo. Ang lihim na kasanayan mula sa isang lumang kaharian ay dapat nakahanga-hanga. Sumama ka sa akin. Umaway ang manggas ni Prinsesa Gracie habang binabalot niya si Dustin dito at sa sumunod na segundo. Nawala sila. Seryoso ka ba? Prinsesa Gracie, you can't be so partial to this brat. This is unfair. Ang kataas-taasang banal na puno wine sa likod Princess Gracie. Pero hindi na lang pinansin ni Prinsesa Gracie ang puno at kinuha si Dustin. Bang! Sa isang lugar sa isang tahimik na lambak. Isang nakakabinging tunog ang umalangaw-ngaw mula sa katawan ni Dustin. Ang malakas na ingay ay kasing bigla at umuusbong gaya ng isang galit na emperador na nagpatira pa sa kanyang mga nasasakupan ng masunurin sa harap niya. Ito ay masyadong mapagmataas. Hindi napigilan ni Dustin na mapasigaw. Sa ilalim ng patnubay ni Prinsesa Gracie. Nagpractice siya ng Divine Fist skill. Nang isagawa niya ang kasanayang ito. Ang malinaw na anino ng kamao ay nasilaw at ang napakalaking halaga ng vital energy ay lumundag sa walang kapantay na momentum. Tandaan, ang pinakamahalagang bagay sa pagmaster ng Divine Fist skill ay ang pagtuunan ng pansin ng iyong momentum. Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa momentum ng imperial. Pagsasama ng imperial na batas sa iyong katawan. At paggamit ng kapangyarihan upang sugpuin ang kaaway maaari mong i-activate ang tunay na potensyal ng Divine Fist skill. Sa madaling sabi, ang susi upang mapakinabangan ang kapangyarihan ng kasanayan ay upang makakuha ng higit na momentum. Sa halip na tumuon sa kasanayan mismo, nitiig ang bili ni Prinsesa Gracie. Pagkaraan ng ilang oras, umalis siya sa lambak upang payagan si Dustin na mag-isa na magtanim. Minsan, nakaupo si Dustin na naka-cross-legged at nagmumuni-muni. Ngunit sa ibang pagkakataon ay umalis siya sa lambak at tumalon sa malalim na mabituing kalangitan upang buhayin ang mga pag-atake ng anino at kamao. Habang lalo niyang nilinang, lalo siyang namamangha sa nakakatakot at hindi maarap na lakas ng kasanayan. Boom!
Sa hindi maarap na mabituing kalangitan ng sansinukob. Ang liwanag ng atake ng kamao ni Dustin ay bumasag sa langit. Ang epekto ng imperial na batas nito ay napakalakas kaya hinimok nito ang lahat ng nilalang sa universo na lumuhad at sumuko. Makalipas ang 12 araw, mahusay na natutunan ni Dustin ang karamihan sa asensya ng kasanayan sa kamao. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang gamitin ang kasanayan upang madalas na atakihin ang kanyang mga kaaway at makaipon ng sapat na karanasan sa larangan ng digmaan upang makabuluhang mapabuti ang kakayahang ito. Kaya, nagpaalam si Dustin kay Prinsesa Gracie at pagkatapos ay umalis sa Celestial Palace. Malapit na siyang umalis sa kanyang universo. Kaya, kinailangan niyang bumalik sa kanyang mundo at panatilihin ang kaayusan at pakikipagkaibigan sa lahat ng buhay na nilalang. Sa wakas, ang universo na kanyang tinutuluyan ay payapa na. Matapos ang lahat ng kakilakilabot na labanan ilang araw na ang nakalipas. Naramdaman ng mga tao roon na maging ang buong universo ay pagod na. Kakabutihang palad, ang mga salungatan ay nalutas. At ang universo ay maaari na ngayong pumasok sa isang walang alita na panahon ng paggaling. Habang nag-iisang gumagala si Dustin sa mabituing kalangitan, pinakawalan niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang makita ang sitwasyon ng lahat ng mga kumpol ng bituin sa universo. Pagkatapos, bumalik si Dustin sa Star Cluster kung saan matatagpuan ang Immortal End World. Ha! Anong kaguluhan ito? Bakit ang daming tao dito? Nagulat si Dustin. Maraming nilalang ang natipon sa labas ng mabituing kalangitan ng Immortal End World. At karamihan sa kanila ay mga makapangyarihang Panginoon. Bumaba si Dustin at nakita niya ang pulutong ng mga kakilakilabot na master. Naroon din si Kevin at ang iba pang miyembro ng Immortal End Alliance upang patahimikin ang kawan ng mga master. Master Kevin, ako ang kinatawan ng Sky Tiger World. Mula ngayon, handa akong tumayo sa panig ni Leader Dustin at sundin ang bawat utos niya. Ako ang kinatawan ng Myriad Astral World. Ako rin ay hilig sa pamumuno ni Leader Dustin. Ang Celestial Moon World ay nakatayo kasama si Leader Dustin. Ang mabituing kalangitan ay binomba ng malalakas na magsasaka na nagtipon sa paligid ni Kevin. Natarante si Kevin at hindi alam kung paano sila haharapin. Gayunpaman, dahil wala silang masamang kalooban, kinailangan niyang pangasiwaan ang sitwasyon ng may pagpaparaya. Malayo sa mabituing kalangitan, napagtanto ni Dustin ang kalagayan sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. At hindi napigil ang magpakawala ng mahinang tawa. Ina-activate ang Omnipotent Lightness skill. Lumapit siya sa tabi ni Kevin. Pagkatapos ay nagtanong siya, ano ang nangyayari dito? Master Kevin. Dustin, bumalik ka na. Buti naman. Please talk to them. Sabi ni Kevin habang tuwang-tuwa siya nang makita si Dustin. Tingnan mo, nakabalik na si Leader Dustin. Isang sigaw ang umalangaw-ngaw sa mabituing kalangitan. Biglang tumahimik ang buong lugar. Namangha ang lahat ng mga nilalang habang nakatutok ang kanilang mga mata kay Dustin. Ang mga masters mula sa ibang mundo ay naglakas loob na sumigaw sa harap ni Kevin. Dahil ang huli ay isang mabait na tao at nakarating lang sa Immortal Saint Realm hindi pa nagtagal. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na gumalaw kahit isang pulgada o gumawa ng anumang ingay nang tuluyang tumayo si Dustin sa kanilang harapan. Sa isang sandali, ang mga tao ay tumingin sa kanya ng may labis na paghanga at paggalang. Oo, balita ko hinahanap mo ako. Anong problema? Inilagay ni Dustin ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran na may isang malabong ngiti sa kanyang mukha habang sunod-sunod na pinagmamasdan ang mga tao sa ilalim ng mabituing kalangitan. Nagkaroon ng patay na katahimikan. Napahawak ang lahat sa kanilang dila. Pagkatapos ng lahat, si Dustin ang pinakamakapangyarihang tao sa universo. Walang makakapantay sa kanyang galing at husay. Hindi nagtagal. Natalo na niya ang mahigit 100 leader ng sekta sa Sword World sa isang suntok. Ang nasabing tagumpay ay kumalat sa buong universo tulad ng mabangis na apoy. At nagulat sa lahat ng mga tao mula sa iba't ibang mundo. Sa isang napakalaking suntok lamang, nagawa ni Dustin na madaig ang higit sa 100 malalakas na magsasaka ng antas ng ninuno ng sekta.
Ang nakakatakot na lakas sa pakikipaglaban ni Dustin ay nalampasan lamang ang imahinasyon ng lahat ng mga nilalang sa universo. Bilang resulta, nakuha niya ang kritikal na pagbubunyi ng lahat sa universo. Para sa ilan, itinuring pa nga siyang Diyos. Kaharap ng matalim na titig ni Dustin, naramdaman ng mga magsasaka ang pagyayelo ng kanilang dugo at panginginig ang kanilang mga paa. Sabihin mo sa akin, bakit mo ako pinuntahan? Masiglang sabi ni Dustin habang nakatingin sa isang medyo may edad na lalaki na naka-gray. Okay, let me tell you. Huminga ng malalim ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at humakbang palabas ng karamihan. Tapos, nagbow siya kay Dustin ng may paggalang. Leader Dustin, ako ang kinatawan ng Celestial Moon World. Pumunta ako dito sa mataas na pag-asa na papayagan mo kaming sumali sa iyong mundo. Kami ay higit pa sa payag na sundan ka kahit saan at gawin ang anumang gusto mo. Pagmamalaking sabi ng medyo may edad na. Nawala ang karamihan sa kanyang takot nang makita niya ang mabait na ugali ni Dustin. Leader Dustin, iisa lang ang dahilan namin dumating dito. Simula ngayon, susundan ka na namin at kukunin ka bilang hepe namin. Leader Dustin, ang mga tao mula sa higit sa kalahati ng mundo sa universo na ito ay natipon dito. Kami ay kumakatawan sa aming mga mundo upang yumuko sa iyo. Ang mga Panginoon ng iba pang mga mundo ay summoned din ng kanilang lakas ng loob upang ipahayag ang kanilang mga intensyon. Naririnig kita, naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin. Manahimik ka muna at makinig ka sa akin. Sabi ni Dustin at nag-wave ng kamay. Kaagad, nakabibingi na naman ang langit na kahit isang patak ng pinang naririnig. Ang ating universo ay dumaan lamang sa isang kakila-kilabot na digmaan, kung saan ang lahat ay nagdusa ng malaking pagkalugi. Dahan-dahang sabi ni Dustin. Ang lahat ng mga nilalang sa kalangitan ay hindi maiwasang isipin ang mapangwasak na sakuna na nangyari sa sansinukob hindi pa matagal na ang nakalipas. Sa panahong iyon, libo-libong trilyong nilalang ang napatay. Ang buong universo ay napuno ng mabahong amoy ng dugo. Maraming mga inosenteng nilalang din ang namatay sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Ito ay isang nakakapanghinayang trahedya na kinatatakutan ng sinuman na maalala. Ngunit ipinapangako ko sa iyo na mula ngayon, ligtas na ang universo. Tapos na ang dakilang digmaan. Nagpatuloy si Dustin. Dapat nating itoon ang lahat ng ating pagsisikap na pagalingin at mapanatili ang kapayapaan na ating tinatamasa ngayon. Hindi na kailangang makipag-away o bumuo ng mga pangkat. Ang iba't ibang mundo ay magkakasamang mabubuhay at magtutulungan sa bawat isa ng maayos. Sa makatuwid, ipahahayag ko na sa mga susunod na araw. Ang anumang anyo ng pakikipaglaban ay ipinagbabawal sa buong sansinukob. Ang sino mang lalabag sa panuntunang ito ay personal kong buburahin. Sa makatuwid, hindi na kailangan para sa iyong mga tauhan na maging aking mga tao at ang iyong mga mundo upang sundin ang aking pamumuno. Hinihimok ko kayong bumalik at gumawa ng mas malaking pagsisikap upang maging maunlad ang sarili ninyong mundo. Siyempre, kung gusto mong magtatag ng isang magiliw na relasyon sa Immortal End World at sa Immortal End Alliance, malugod kayong lahat na gawin iyon. Nagsalita si Dustin ng may kabaitan at katapatan, habang ang lahat ay nakikinig sa kanya ng mabuti. Well, yun lang ang gusto kong sabihin. Huwag kang mag-alala, dapat bumalik ka ngayon. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay para sa iyo na paunlarin ang iyong sariling mundo. At gawin ang lahat ng iyong makakaya upang ito ay maging maunlad at maayos. Aabangan ko ang araw na iyon. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Dustin at bumalik sa Immortal End World. Lahat ng mga nilalang ng mundong iyon ay pinagmamasdan ang papalayong anyo ni Dustin ng may pagkamangha at paggalang. Labis silang naantig sa kanyang mga salita, hanggang sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Hindi nila inalis ang tingin sa kanya hanggang sa tuluyan na siyang nawala. Sa mundo ng martial arts, ito ay isang karaniwang tuntunin na ang malalakas na magsasaka ay maaaring mag-order sa paligid at mabuli ang mahihinang magsasaka. Ang malalakas na magsasaka ay ang mga hari ng kanilang mundo at pinamunuan ang lahat ng bagay dito. Sa kanyang nakakatakot na kakayahan, sapat na ang kakayahan ni Dustin na talunin ang lahat ng malalakas na magsasaka.
Saan man sa universo. Sa kasalukuyan. Sa tulong niya, ang Immortal End Alliance ay naging pinakamalaking puwersa sa universo. Naunawaan ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa sansinukob na sandali na lamang bago si Dustin ay naging ang nag-iisang hari ng mundo ng martial arts at ng ibabaw sa lahat at sa lahat ng naririto. Alam pa nga ng mga nilalang sa maraming mundo na dapat silang gumawa ng inisyatiba upang ipakita ang kanilang katapatan kay Dustin sa halip na maghintay na pilitin sila nito. Iyon ang dahilan kung bakit nakipagkita sila kay Dustin ngayon. Na nag-aalok ng kanilang sarili na maging kanyang mga tagasunod. Sa kanyang paglilingkod. Gayunpaman, nagulat sila sa matatalinong salita na lumabas sa bibig ni Dustin. Kapayapaan ang kailangan ng buong sansinukob upang gumaling at sa kalaunan ay umunlad. Lahat ng nilalang at naninirahan doon ay nais na mamuhay sa pagkakaisa at kasiyahan. Ang digmaan ay ang huling bagay na nais ng lahat. Sa mahabang pangmatagalang kapayapaan. Ang paghahanap ng mga kaalyado. Pagbuo ng mga hukbo at paghahanap ng pinakamataas na kapangyarihan para sa anumang labanan ay hindi na kailangan. Ang bawat mundo ay dapat na mabuhay sa kapayapaan at makipagtulungan sa iba para sa isang mas mahusay at mas maliwanag na hinaharap. Nakaalis na si Dustin. Ngunit ang lahat ng mga nilalang ay nawala pa rin sa malalim na pag-iisip. Umalangaw-ngaw sa kanilang isipan ang sinabi ni Dustin habang paulit-ulit nilang iniisip. Malinaw na ipinahayag ni Dustin na wala siyang intensyon na maging pinakamataas na pinuno ng sansinukob. Mga mamamayan ng sansinukob, dapat alam ninyo ng malinaw kung ano ang ibig sabihin ni Dustin. Mangyaring bumalik sa inyong mga mundo at mamuhay ng masaya. Si Kevin at ang mga tao ng Immortal End Alliance ay nagtaas ng kanilang mga kamay sa lahat ng iba pang mga tao upang ipakita ang kanilang pagiging magalang. Tapos tumalikod na rin sila at umalis. Tinundan si Dustin. Makinig sa akin. Lahat. Nilinaw ni Leader Dustin na mula ngayon. Ang lahat ng mundo sa sansinukob na ito ay magkakasamang mabubuhay sa kapayapaan at uunlad ang ating mga mundo sa magkasanib na mga kamay. Hindi na magkakaroon ng mga away o mga alyansa sa paghahanda para sa mga laban. Dapat ay nakaraan na ito ngayon. Dapat tayong sumunod sa utos ni Leader Dustin at gumawa ng kasunduan na hindi ito sirain. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking naka-gray, na nakausap noon ni Dustin, ay humarap naman sa karamihan. Binibigkas niya ang mga salita ng malakas. Ang kanyang mukha ay kumikinang sa tuwa at pananabik. Hindi niya akalain na darating ang araw na ito. Sa wakas ay dumating na ang kapayapaan sa sansinukob. Talaga, makakaasa ka sa aming buong suporta. Lahat kami ay susunod sa utos ni Leader Dustin. Ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa universo ay ang ating karaniwang responsibilidad. Sa kalangitan sa labas ng Immortal End World. Ang malalakas na ingay tulad ng mga alon na umalangaw-ngaw dito at doon ng walang katapusan. Nagpatuloy ito ng medyo matagal. Mayroon ding malaking bilang ng mga tao na nagtitipon sa Immortal End World. Si Dustin, Kevin, ang Eight Stone Saints, ang sundalo, si Zenith at ilang iba pang mga pinuno na may iba't ibang ranggo sa Immortal End Alliance ay nagtipon upang magdaos ng isang pulong. Lahat sila ay mga pangunahing pinuno ng Immortal End Alliance. Ito ang eksklusibong bilog na binubuo ng buong alyansa. Nang tiyak na nasa pulong ang lahat. Inihayag ni Dustin na pinaplano niyang lisanin ang sansinukob na ito. Sa kanyang pagkawala, ang lahat ng mga gawain sa Immortal End Alliance ay ibibigay kay Kevin at sa iba pang nangungunang leader na tutulong sa kanya. Sa totoo lang, ang Immortal End World at ang Immortal End Alliance ay palaging pinamamahalaan ng mga taong ito sa ilalim ng pamumuno ni Kevin. Tila hindi interesado si Dustin at madalang na makisali sa gayong mga gawain. Dahil may planong umalis si Dustin. Naisip niya na kailangang magkaroon ng mesensi ng komunikasyon sa mga nakatatanda at pangunahing pinuno ng alyansa. Nang marinig ang balak ni Dustin na umalis, natigilan at natarante si Kevin at ang lahat ng iba pang pinuno. Nagtaka sila kung bakit at gusto nila ng sagot mula kay Dustin. Gayunpaman, hindi sinabi ni Dustin sa kanila ang totoong dahilan kung bakit niya gustong umalis.
Tinabi lang niya sa kanila na pagkatapos ng mahabang panahon sa labanan ay gusto niyang magpahinga at magkaroon ng ilang mga bagong pakikipagsapalaran sa ibang mga universo. Hindi masyadong nagtagal si Dustin sa meeting. Naipahayag na niya ang kanyang mga plano at iyon lang ang kailangang gawin. Di nagtagal. Bumalik siya sa punong tanggapan ng Flame Holy Land. Kasalukuyan. Ang Flame Holy Land ay hindi lamang isang pangunahing puwersa sa Immortal End Alliance, kundi isang sikat na sekta sa buong universo. Naturally, nakuha nito ang atensyon ng iba't ibang mga sekta sa universo at pinanatili sa loob ng kanilang mga radar. Mula nang maging isang pambahay na pangalan si Dustin sa buong universo. Lahat ng mga sekta ay nagpadala ng mga tao upang alamin ang lahat tungkol sa kanya. Kabilang ang mga kwento ng kanyang paglaki bilang isang magsasaka. Matapos malaman na ang pinagmula ni Dustin ay mula sa Flame Holy Land. Maraming mga sekta sa iba't ibang mundo ang nagpadala ng mga mensahero upang palawigan ang kanilang mabuting kalooban sa Flame Holy Land. Na nagnanais na magkaroon ng magandang relasyon o makipag-alyansa sa sektang ito. Sa nakalipas na ilang buwan, ang punong tanggapan ng Flame Holy Land ay naging napaka-busy. Puno ng mga kinatawan mula sa iba't ibang sekta upang gumawa ng courtesy call kay Dustin. Siyempre, si Dustin lang ang taong pinapahalagahan nila at nais nilang magkaroon ng mas malapit na koneksyon. Haha, Dustin. Sa wakas nakabalik ka na. Sa pangunguna ni Elder Sharp, lahat ng senior cultivator ay nagmadaling lumabas sa punong tanggapan ng Flame Holy Land upang salubungin siya pagdating niya. Si Dustin ay madalas na pumunta sa punong tanggapan. Kaya lahat ng mga tao sa Flame Holy Land ay nagkaroon ng pagkakataon na makita siya. Medyo pamilyar siya sa halos lahat ng naroon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, bumalik si Dustin sa Flame Holy Land bilang pinakadakilang mandirigma sa universo. Lahat ng mga magsasaka sa punong tanggapan ng Flame Holy Land ay nasa sabik. Ang lahat ay lumabas upang salubungin si Dustin sa pagdiriwang at nagtipon-tipon na parang isang espesyal na holiday. Nais nilang lahat na tingnan ang pinakadakilang mandirigma sa universo. Haha, teen. Ikaw ba talaga? Hindi ako makapaniwala. Nakabalik ka na rin sa wakas. Welcome home our dear friend. Tumugod sina Evan, Herbert, Bray at marami pang kaibigan ni Dustin para salubungin siya. Lalong tuwang-tuwa si Herbert. Hindi niya maitago ang totoong nararamdaman. Nagpakawala siya ng talon nang makita niya ang homecoming hero. Tuwang-tuwa siyang napasigaw. Sabay yakap sa dati niyang kaibigan. Gayunpaman, medyo napahiya si Dustin sa sobrang siglang ipinakita niya. To be frank, teen, I have gained a lot of opportunities because of your reputation and our relationship. Sabi ni Herbert kay Dustin sabay ngisi. Sa nakalipas na mga buwan, ang iba't ibang sekta mula sa maraming mundo sa universo ay nagpapadala ng mga mensahero sa Flame Holy Land. Na may layuning magkaroon ng magandang relasyon. Dahil alam nilang sina Evan, Herbert at Bray ay mabubuting kaibigan ni Dustin. Lahat ng mga mensahero ay nagbigay sa kanila ng mga regalo at kayamanan upang makuha ang kanilang pabor at magagandang biyaya. Si Herbert, lalo na, ay nakatanggap ng maraming uri ng mga regalo. Laminggalinga si Dustin sa paligid at itinoon ang tingin sa mga kamay ni Herbert. Hawak niya ang hindi bababa sa 100 advanced na space rings. Bawat isa ay naglalabas ng malakas na espiritual na enerhiya. Halata na ang space rings ni Herbert ay puno ng maraming uri ng kayamanan sa pagitan ng langit at lupa. Bastos ka! Kailan ka ba titigil sa pagiging gaaman? Bahagyang umawang ang bibig ni Dustin. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa sa masamang ugali ng kaibigang ito. Bukod sa mga lokal ng Flame Holy Land, dumating din ang ilang messenger mula sa ibang mundo para salubungin si Dustin. Napaka-friendly ni Dustin sa kanila at mabait siyang kinausap. Nagulat ito sa lahat ng mga mensahero. Napagtanto nilang lahat na si Dustin ay isang mabait at mapagkumbaba na tao at nasulit ang kanilang paglalakbay sa Flame Holy Land. Ang masayang kaguluhan ay tumagal ng ilang sandali bago ang lahat ay tuluyang naghiwa-hiwalay at bumalik sa kanilang sariling normal na negosyo. Sa mga sumunod na araw,
Nanatili si Dustin sa punong tanggapan ng Flame Holy Land para sa ilang kinakailangang pahinga. Nang dumating ang tamang panahon, isiniwalat ni Dustin kina Caroline, Ivy, Sue, Violet at lahat ng iba pa niyang kaibigan. Ang plano niyang lisanin ang universo. Ang gnome ay naruroon at narinig din ang balita. Nagulat ngunit hindi nagdamdam. Si Caroline at lahat ng nakakaalam nito ay gustong sumama kay Dustin. Sumili ang mapait na ngiti sa mukha ni Dustin. Alam niya kung gaano kadelikado ang paglalakbay na ito. Imposibleng magsama ng napakaraming tao sa kanya. Tinubukan ni Dustin na hikayatin silang magbago ng isip, na nagbibigay ng wastong mga dahilan para sa bawat isa sa kanila. Guro, kailangan kong sumama sa iyo. May posibilidad na makatagpo ka ng ilan sa mga miyembro ng ating Nine-Tailed Demon Fox race sa ibang universo. Gusto ko rin silang mahanap. Tinabi ni Violet kay Dustin ang kanyang intensyon. Gusto ko ring sumama sa iyo. Ang uri ng aking mga tao ay isang uri ng sinaunang hayop. Sa universo na ito, wala akong nahanap na balitang katulad ko. Baka nasa ibang universe sila. Nagsalita din ang gnome pagkatapos ng ilang seryosong pag-iisip. Walang bakas o balita ng anumang sinaunang hayop sa universo na ito. Upang mahanap ang ating mga tao, kailangan nating pumunta at tuklasin ang iba pang mga universo. Idinagdag ni Violet, na sumusuporta sa argumento ng gnome. Pareho silang determinado at seryoso tungkol dito. Sige. Fine. You can both come with me. Walang choice si Dustin kundi sumang-ayon sa baytango. Para naman kina Caroline, Ivy at Sue. Pumayag silang manatili sa kasalukuyang universo sa pagpilit ni Dustin. Pumayag lang sila dahil nangako si Dustin na babalik siya sa lalong madaling panahon. Samantala, nangako naman si Dustin sa kanyang tatlong asawa na dadalhin niya sila sa isang napaka-espesyal na lugar pagbalik niya sa susunod. Bukod dito, gumugugol siya ng mas maraming oras at maninirahan doon sa kanila ng ilang sandali. Medyo na-intriga sina Caroline, Ivy at Sue sa lugar na labis na pinupuri ni Dustin at nagtanong sa kanya ng maraming tanong na sinusubukang hulaan ang misteryosong lugar na sinasabi niya. Si Dustin naman ay tinakpan ang mga labi at hindi nagbubunyag ng anumang impormasyon. Nais niyang itago ang kanilang destinasyon bilang isang sorpresa. Kaya hiniling niya sa kanila na maghintay ng matyaga. Siyempre, ang espesyal na lugar na tinutukoy ni Dustin ay ang Earth. Takaibuturan ng kanyang puso. Palaging itinuturing ni Dustin ang Earth bilang kanyang tahanan. Sa makatuwid, talagang gusto ni Dustin na ibalik ang kanyang mga asawa sa Earth at ipakita sa kanila ang kanyang mga ugat at kung saan siya nanggaling. Pati na rin ang gumugol ng ilang oras doon. Gayunpaman sa pagkakataong ito, tutuklasan at alamin muna ni Dustin ang ruta. At pagkatapos ay sa susunod na pagbalik niya ay isasama niya ang kanyang pamilya. Pagbalik ko sa Earth, mabubuhay pa ba ang aking mga magulang? Ang aking nakababatang kapatid na lalaki, kapatid na babae at mga kaibigan. Biglang lagi sa isip si Dustin. Ito ay isang problema na kinasasangkutan ng parehong espasyo at oras ng enerhiya. Walang ideya si Dustin kung ang oras sa kanyang kasalukuyang universo ay nakasync sa universo kung saan matatagpuan ang Earth. Ilang dekada na ang nakalipas mula nang una siyang dumating sa kanyang kasalukuyang universo. Iniisip niya kung ganoon din ba ito sa mundo at kung ilang dekada na ba ang nakalipas mula nang mawala siya sa lugar na iyon. Alam ni Dustin na masasagot lamang ang kanyang mga takot at tanong kapag siya ay bumalik upang makita ang kanyang sarili. Kaya hindi na siya nag-abala sa pag-iisip ng mga imposibleng isyu sa ngayon. Matapos manatili sa punong tanggapan ng Flame Holy Land sa loob ng 12 araw. Bumalik si Dustin sa Prime Martial World at pumasok sa palayok. Ang maliit na Infinity Beast at ang banal na Silkworm ay sinasanay ang kanilang mga sarili sa silid ng oras. Ang pangunahing layunin ni Dustin ay bisitahin sila. Sa kuwebang nakatago sa loob ng palayok. Sa pavilion kung saan karaniwang naglalaro ng chess sina Cory at Ferren. Natanong ni Dustin ang dalawang maliliit na lalaki na mukhang mga 5 taong gulang. Ang dalawang bata ay naglabas ng isang ginintoang banal na aura. At mayroon silang isang pares ng maningning na mga mata. Hindi pa sila nakita ni Dustin noon.
Ngunit naisip niyang parang pamilyar ang mga ito. Sino ka? Naguguluhang tanong ni Dustin habang papasok sa pavilion. Ano? Hindi mo kami nakikilala. Dustin. Tanong ng isa sa mga bata sa parang bata na boses. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Si Dustin ay mas nalilito habang pinag-aaralan niya ang mga bata ng mas matalas kaysa dati. Could this be true? Ikaw ba ang maliit na Infinity Beast at ang Divine Silkworm? Napalunok si Dustin sa gulat habang hindi siguradong nagtanong. Oo, kami na. Napakatalino mo. Tigaw ng isa pang bata habang pinapalakpak ang kanyang mga kamay sa tuwa. What the hell happened to you? Bakit ganyan ang itsura mo? Nahirapan si Dustin na paniwalaan na ang dalawang cute at masiglang batang lalaki ang matagal na niyang kasama. Ang Divine Silkworm ay dating isang thumb-sized na silkworm. Habang ang maliit na Infinity Beast ay dating parang baby squirrel. Ngunit bigla silang naging dalawang maliliit na lalaki. Pareho kaming lumubog sa isang matamlay na estado ng pagtulog habang naglilinang. Paggising natin. Ito na ang bagong anyo natin. Masayang paliwanag ng isa sa mga lalaki. Nakilala ni Dustin, gamit ang kanyang espiritual na kahulugan, na ang batang lalaki ay ang maliit na hayop na walang hanggan. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang aura. Pagkatapos ay maaari niyang makilala na ang ibang batang lalaki ay ang banal na uod. Ito ay marahil isang tiyak na yugto ng aming ebolusyon sa panahon ng paglilinang. Nakaibuturan ng aking likas na memorya. Naaalala ko na tila, maaari tayong mag-evolve sa mga anyo ng tao bilang bahagi ng ating lumalagong proseso. Sabi ng Divine Silkworm. Iyan ay napakaraming kahulugan. Pumayag naman si Dustin. Bukod sa mga pagbabago sa kanilang hitsura, naramdaman ni Dustin na ang maliit na Infinity Beast at Divine Silkworm ay lumakas din ng mas malakas kaysa noong una. Nahulaan niya na ang bawat isa sa kanila ay maihahalin tulad sa antas ng lakas ng isang ninuno ng sekta. At mas makapangyarihan pa sila ngayon kaysa sa 8 Stone Saints. What do you mean? Gusto mong umalis sa universe na ito at pumunta sa ibang universe? Possibility pa ba yon? Nagulat ang maliit na Infinity Beast at ang Divine Silkworm matapos sabihin sa kanila ni Dustin ang kanyang plano. Isama mo kami. Sabay-sabay na tanong ng dalawa. Noon, ang nanay ko ay tinutugis ng kalaban at nasugatan ng husto. Dinala niya ako at tumakas sa Prime Martial World. Nang maglaon, namatay ang aking ina. Iniwan akong mag-isa. Hindi ko nakalimutan kung paano siya namatay. Sa makatuwid, hindi ako maaaring manatili sa universo na ito magpakailanman sa gitna ng lahat ng nangyari. Kailangan kong pumunta sa ibang universo at mag-imbestiga para malaman ko kung ano ang nangyari. Balang araw sa hinaharap, personal kong ipaghihiganti ang aking ina. Sabi ng munting Infinity Beast habang nakapikit ang mga ngipin. Habang pinag-uusapan niya ang tungkol sa kanyang ina. Tinagat ng Infinity Beast ang kanyang labi at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. He was trying very hard to control his emotions bagamat nagbabadyang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha habang mabilis na kumurap. Hindi niya masubaybayan kung ilang beses siyang bumiyahe sa Nonapal Isles ng Prime Martial World ng mag-isa at nanatili sa balangkas ng kanyang ina na parang isang sanggol na naghahanap ng malugod na mga bisig ng kanyang ina. Palagi siyang nakaramdam ng init at panatag sa paligid ng labi ng kanyang ina. Ang ideya ng pagsubaybay sa buong katotohanan mula sa nakaraan at paghihiganti sa kanyang ina ang pangunahing agenda sa isip ng Infinity Beast. Iyon lang ang naiisip niya. Ako rin. We are divine beasts and definitely not belong to this universe. We obviously came from another universe. Marahil kung sasama ako sa iyo sa pagtawid sa ibang universo, mahahanap ko ang aking uri. Tuwang-tuwang sabi ng banal na uod na silkworm. Okay. Fine. Isasama kita. Tumango si Dustin bilang pagsang-ayon. Ang Infinity Beast at ang banal na silkworm, tulad ng Violet at Gnome, ay hindi rin mula sa universo na ito. Kung nais nilang makahanap ng kanilang sariling uri, kailangan nilang umalis sa universo at maghanap ng iba pang mga universo. Pagmumuni-muni ni Dustin. 1/3. Sa sandaling iyon, pinili ni Cory at Feren na pumasok at umupo sa pavilion. Brat, how's everything going?
Is the Master okay? Nanginginig na tanong ng dalawang matanda kay Dustin. Inutusan sila ni Peterson na bantayan ang palasyo. Ang dalawang matanda kung gayon ay lubos na tapat sa kanilang mga tungkulin. Hindi sila umalis sa palasyo sa anumang kadahilanan. Matapos nilang marinig na ang kaluluwa ni Peterson ay lumitaw sa Celestial Palace. Ang dalawa sa kanila ay binibigyang pansin ang anumang balita na may kaugnayan sa kanya. Ngayong nakabalik na si Dustin, hindi nila napigil ang magtanong sa kanya ng impormasyon tungkol sa kanilang amo. Don't worry, Master is doing well. The Holy Trees and Princess Gracie are all in the Celestial Palace. Paano kung lumipat din kayong dalawa doon? Magiging sobrang saya mo. Nag-propose si Dustin. What did you just say? But you just call him Master. Does that mean what I think? Brat, tinanggap ka ba niya bilang alagad niya? Nagulat ang dalawang matanda sa sinabi ni Dustin. Oo, ginawa niya. Tumanggo si Dustin bilang pagkumpirma. Kaya hindi ka namin ma-address gaya ng dati. Patawarin mo ang aming kabastusan. Young Master. Agad namang tumayo ang dalawang matanda at yumuko kay Dustin. Tila ay mga tagapaglingkod ni Peterson. Ngayong alagad na niya si Dustin. Kailangan nilang pretuhin ang binata ng may kaukulang paggalang na nararapat sa kanya. Bumangon ka na. Nagulat si Dustin at nagmamadaling tinulungan silang makatayo. Malaki ang naitulong ni Corey at Farron kay Dustin. Kaya palaging nagpapasalamat at gumagalang si Dustin sa kanilang dalawa. Hayaan mo na kami. Ngayong ikaw na ang aming young master. Kailangan naming sundin ang lahat ng etiquette at pretuhin ka sa paraang nararapat sa iyo. Giit ng matatanda. Dahil mapilit sila, walang magawa si Dustin at hinayaan na lang sila. Dahil hiniling mo sa amin na lumipat sa Celestial Palace. Aalis kami kaagad. Sabi ng mga matatanda pagkatapos nilang magkatinginan bilang pagsang-ayon. Sa katunayan, gusto nilang makita ang kanilang Panginoon ngunit hindi nila alam kung paano talakayin ang paksa. Great! Pwede ka nang umalis, sabi ni Dustin sa tuwa. Pagkatapos sina Corey at Farron ay papunta sa Celestial Palace. Well, mayroon pa akong hindi natapos na gawaing dapat asikasuhin. Bulong ni Dustin habang nakatingin sa malayo. Pagkatapos ay umalis siya sa Immortal End World at lumutang sa labas ng mundo. Pinaandar niya ang omnipotent lightness at gumalaw sa napakabilis na bilis. Ilang sandali pa, lumitaw siya sa isang kumpol ng bituin. Bigla siyang tumayo habang sinusubukang tumingin sa harapan gamit ang matatalim niyang mata. Isang malaking mundo ang nasa harapan niya. Ito ay isang makapangyarihan, maunlad na lugar. Halos lahat ng nilalang ay alam ang tungkol sa mahiwaga at makapangyarihang lupaing ito. Ito ay kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng Palasyo ng Langit. Ang Palasyo ng Langit, narito ako, sabi ni Dustin sabay ngisi. Hindi inilihim ni Dustin ang kanyang pagdating. Inilabas niya ang kanyang buong lakas na pumutok at kumalat sa kumpol ng bituin. Malakas na yumanig ang buong kalawakan na parang tinamaan ng lindol. Pakiusap huminahon ka, Leader Dustin. Ilang sandali pa, umalangaw-ngaw ang isang boses ng pagkataranta. Pagkatapos ay isang figure ang nagmamadaling lumabas sa punong tanggapan ng Palasyo ng Langit. Sino pa kaya kung hindi ang pinuno ng Palasyo ng Langit? Greetings, mataray na sabi ni Dustin. Kamusta ang magandang araw na ito? Magaling na ako, sagot ng pinuno ng Heavenly Palace sa pantay at maingat na tono. Nagpapasalamat ako sa iyong pag-aalala. Nagtataka ako, gayunpaman, kung ano ang nagdadala sa iyo dito. Ang kanyang pana ay mababa at mapagpakumbaba. Halatang sinusubukan niyang makakuha ng pabor. Maaaring siya ay isang kilalang cultivator. Ngunit lubos niyang alam na nalampasan na siya ni Dustin sa lakas at reputasyon. Alam niyang tapos na ang kanyang paghahari. At epektibong pumalit sa kanya si Dustin. Ngayon, panimula ni Dustin, na tinitigan ng makahulugang tingin ang nakatatandang lalaki. Napaka-low profile mo kamakailan. Hindi man lang ako nagkaroon ng karangalan o pagkakataon na makilala ka ng personal. Leader Dustin, naiintindihan ko ang sinasabi mo. Sa totoo lang, intensyon kong pumunta sa Immortal End World para humingi ng tawad at magbigay galang.
Nag-alinlangan ako sa dami ng mga kasalanang nagawa ko. Natatakot ako na hindi ako mapapatawad. Ngunit ngayong narito ka na sa harapan ko. Hindi ko naiiwasan ang pagkilala sa aking mga paglabag. Patawarin mo sana ako, Leader Dustin. At bigyan mo ako ng parusa ayon sa iyong iniisip. Alam ng pinuno ng Palasyo ng Langit ang tunay na layunin ng pagbisitang ito. Ilang beses na silang nagkaharap noon. Alam niyang hindi siya papakawalan ni Dustin ng madali. Habang lumalago ang binata sa lakas at kapangyarihan. Maraming mga nangungunang master na nakipag-away sa kanya ang piniling humiga. Kabilang sa kanila ang pinuno ng Palasyo ng Langit. Nanatili sila sa kanilang sariling punong tanggapan at tumanggi na magpakita sa publiko. Nakilala nila ang katotohanan na si Dustin ang naging pinuno ng Sansinukob. At walang pagbabago iyon. Alam din nila ang malagim na realidad na balang araw ay darating at makakaganti si Dustin sa kanila isa-isa. Bilang resulta, ang mga nangungunang master, kabilang ang pinuno ng Heavenly Palace, ang may-ari ng Star Island at ang emperador ng Sky Phoenix Kingdom, ay namumuhay na puno ng pangamba at pinagbabatayan ng gulat. At ngayon ay umabot na sa ganito. Sa wakas ay nakarating na si Dustin sa Heavenly Palace. Alam ng pinuno ng Palasyo ng Langit na walang silbi ang pagtatangkang takasan ang kapalarang sasapitin sa kanya. Kaya isinuko niya ang sarili sa kapritsyo ng binata. Hindi siya nang ahas na makipag-away. Alam ng buong universo ang labanan kung saan natalo ni Dustin ang mahigit 100 master sa antas ng ninuno ng sekta sa isang galaw. Sa sandaling marinig niya ang balita tungkol dito ay ang sandaling tinanggap ng pinuno ng Heavenly Palace ang katotohanan na hindi na siya katapat ni Dustin. Let me see. Mahinang sabi ni Dustin. Nagpakita siya ng malamig at walang emosyon na tingin. Na para bang ang pakikitungo sa pinuno ng Heavenly Palace ay walang kabuluhan. Ang pinuno, sa kabilang banda, ay napahawak sa hindi mapakali at malabong pakiramdam ng panganib. Isang nakakatakot na katahimikan ang namagitan sa mga lalaki. Mukhang malapit na akong mamatay ngayon. Naisip ng pinuno sa sarili. Natatakot ngunit nagbitiw. Kung tutuusin, walang humpay niyang hinabol si Dustin sa nakaraan. Wala siyang pag-asa na maliligtas ang kanyang buhay. Leader Dustin, nakagawa ako ng mabigat na krimen. Sa wakas ay sinabi ng pinuno. Kung balak mo akong patayin, hindi ako lalaban. Ngunit hinihiling ko sa iyo na mangyaring iligtas ang mga nasa ilalim ng aking utos. Inosente sila, at sumusunod lang sa utos. Tiyak na hindi ko inaasahan na magiging maalalahanin mo ang iyong mga tauhan. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Dustin. Ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran. Pero kailan ko ba sinabi na papatayin kita? Leader Dustin, anong sinasabi mo? Tanong ng pinuno ng Palasyo ng Langit na may lihim na ginhawa. I have once remarked not so long ago, that the universe needs peace, not strife. Wika ni Dustin. Pinanatili ng kanyang mukha ang blankong ekspresyon na mayroon siya mula pa noong una. So, hahayaan kitang mabuhay. Ngunit nag-aalala ako, tulad ng inaasahan ng isa, na baka ipagkanulo mo ako. Mapapawi lang ang aking mga pagdududa kapag ibinigay mo sa akin ang iyong espiritual na globo ng kaluluwa. Huwag kang mag-alala, hindi kita aalipinin. Isaalang-alang mo itong iyong collateral. Para sa iyong pangako sa akin. Ang pinuno ng Palasyo ng Langit ay nabigla sa kanyang narinig. Ngunit hindi nagtagal ay nakapili na siya. Wala akong tutol na pagsilbihan ka. Leader Dustin, dahan-daang wika nito. May namumuong ugat sa kanyang panga sa tindi ng kanyang mga salita. Handa akong ibigay sa iyo ang aking espiritual na kaluluwa. Sa kasalukuyang antas ng kanyang lakas. Ang pagkuha ng kanyang espiritual na globo ng kaluluwa ay hindi madaling gawain para sa sino man maliban sa kanyang sarili. Kung sino man ang magtangkang makuha ito ng may karahasan. Ang kanyang espiritual na kaluluwa ay sisubog at sisirain ang sarili. Ito ay isang epektibong paraan ng mga master sa kanyang antas upang protektahan ang kanilang sarili mula sa pagiging alipin laban sa kanilang kalooban. At sa gayon, binigay ng pinuno ng Heavenly Palace ang sarili niyang spiritual soul orb kay Dustin. Sa pamamagitan nito, ang aming mga nakaraang sama ng loob ay wala na.
Sabi ni Dustin habang kinukuha ang orb sa mga kamay ng amo nito. Ang pinuno ng Heavenly Palace ay lumuhad upang ipahayag ang kanyang katapatan. Leader Dustin, simula ngayon, naglilingkod ako sa ilalim ng iyong utos. Ganyan ang mga paraan ng mundo ng martial arts. Naghari ang malakas. Ang pinuno ng Heavenly Palace ay ang pinakamalakas sa universo na ito sa nakaraan. Ngunit nalampasan ni Dustin ang kanyang lakas at kapangyarihan. Tama lang na sumumpa siya ng katapatan sa nakababatang lalaki. We will talk more about this later. Biglang sabi ni Dustin. Ngayon kailangan kong magtipon ka ng ilang tao dito. Binanggit ni Dustin ang isang listahan ng mga top-notch masters. Kabilang ang emperador ng Sky Phoenix Kingdom at ang may-ari ng Star Island. Tulad ng utos mo, ang pinuno ng palasyo ng langit ay agad na nagtungo upang tuparin ang kanyang mga utos. Oo nga, nang sumunod na araw. Isang dosenang tao ang dumalo kay Dustin. Nagpresente sila at Yumoko. Ito ang dating pinakamahuhusay na magsasaka sa universo. Gayunpaman, sa harap ng binata, nilamon sila ng maingat na pagkabalisa. Tanging ang pinuno ng langit na palasyo ang nakatingin sa kagaanan. At siya ay nakatayo sa isang tabi ni Dustin. Sa kanyang kabilang panig ay nakatayo ang pinuno ng Sword Palace, ang pinuno ng Heaven Crow Race, at ang pinuno ng Yaksha Palace. Nilinaw nilang lahat na pinaglilingkuran na nila si Dustin. Sa pag-aakalang isang casual na paninindigan at walang pakialam na tingin sa kanyang mukha. Tinitigan ni Dustin ang mga dating pinakamahusay na masters ng universo. Sa kanyang kasalukuyang katayuan, hindi niya naramdaman ang pangangailangan o pagpilit na ipakita sa kanila ang labis na paggalang. Nagsimulang mabigat ang hangin. Leader Dustin. Alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Pumakbang ang may-ari ng Star Island at yumuko kay Dustin. Sa lahat ng mga masters, siya ay nagdala ng pinakamalaking sama ng loob. At kaya siya ay lubos na nag-aalala na ang kanyang buhay ay maaaring hindi maligtas. Kaya naman, nagkusa siyang magsalita muna at mag-alok ng kanyang pagsusumit. Nang dumating ang pinuno ng palasyo ng langit upang kunin siya. Tinabihan siya na ang tanging paraan upang matiyak ang kanyang kaligtasan ay ang isuko ang kanyang espiritual na globo ng kaluluwa kay Dustin. At yumuko sa kanyang mga utos. Sa kanyang napakalaking ginhawa, tumango si Dustin ng kanyang pagsang-ayon. Ang may-ari ng Star Island ay hindi nagtagal sa pagbigay ng kanyang espiritual na globo ng kaluluwa. Sabay-sabay, bago pa man makapagsalita si Dustin. Lahat ng iba pang mga master ay sumugod na para isuko rin ang kanilang mga espiritual na kaluluwa. Good. Anunsyo ni Dustin. Nang matapos ang mga ritual, tumingin siya sa mga master ng may kasiyahan. Hindi ko kayo gagawing mga lingkod ko. Lahat kayo ay pantay-pantay sa akin sa pagkakakilanlan. Sabi niya nang may diin. I need you to work together to maintain the peace of the universe. Leader Dustin. Naiintindihan namin. The Masters proclaimed. Mula ngayon, titingnan ka namin kahit anong mangyari. Tangulang ang naging tugon ni Dustin. Taka siya tumalikod at lumabas ng kwarto nang walang sabi-sabi. Nakaramdam siya ng panatag matapos matiyak ang pangako mula sa mga nangungunang master na ito. Ngayon ay ganap niyang nilayo na tumuon sa kanyang paglilinang at maghanda para sa kanyang susunod na pakikipagsapalaran. Sa loob ng silid ng oras, lahat, kasama sina Dustin, Caroline, Ivy, Sue, Violet, ang Gnome, ang maliit na Infinity Beast, ang banal na Silkworm, maging sina Evan at Herbert, ay tahimik na nakatuon sa kanilang paglilinang sa magkahiwalay na posisyon. Bagamat maraming tao, hindi naman ito mukhang masikip. Ang silid ng oras ay tila maluwang. At ang mga magsasaka ay nadama na sila ay nakahiwalay sa isa't isa. Dahil sa mahiwagang batas ng oras at espasyo na nilalaman ng lihim na silid na ito. Ito ay sapat na malawak upang mag-host ng 10,000 tao sa isang pagkakataon. Kasama ang mga tao dito ngayon. Dinala ni Dustin ang mga taong malapit sa kanya dito. Umaasa na ang espesyal na batas dito ay maaaring mapabuti ang kanilang antas ng paglilinang ng mabilis. Para sa kanyang sarili, umaasa siyang maaangat niya ang kanyang paglilinang bago siya umalis. Introduction to the Vital Energy Circulation.
It's time to make another breakthrough. Dustin murmured sa isa sa mga sulok ng time chamber, na nakatutok ng buo sa kanyang cultivation. Naka-cross-legged siya sa lupa. Nakatuwid ang kanyang likod. At mukha na walang kibo gaya ng pag-iidlip. Nagsagawa siya ng isang espesyal na pamamaraan ng paglilinang na maaaring konektado sa sirkulasyon ng mahahalagang enerhiya. Ang ikalawang yugto ng kasulatan ay tungkol sa pagbubukas ng lihim na kaharian ng Elixir Field na narating ni Dustin noon. Ang sumunod ay ang ikatlong yugto. Ang lihim na kaharian ng langit. Ang katawan ng tao ay may lihim na kaharian ng langit. Mula sa Elixir Field, umaagos ito pataas sa gulugod at pagkatapos ay sa immortal na lugar, kung saan ang isang Diyos ay nasa loob. Paalala ni Dustin sa kanyang sarili. Tinusubukan na maunawaan ang lahat ng mas malalim at mas malalim. Si Dustin ay masinsinan sa kanyang pagmumuni-muni. Huminga siya ng malalim. Batid niya ang sariling tibok ng puso at ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Napadpad siya sa semi-consciousness. Pinaybay niya ang mga salitang kailangan niyang sabihin hanggang sa wakas. Pumasok siya sa isang misteryoso at walang laman na estado. Timula sa kanyang Elixir Field. Pumunta siya sa gulugod upang hanapin ang lihim na kaharian ng langit, ang lugar kung saan natagpuan ang Diyos. Ang partikular na kaharian na ito ay isang pakikibaka upang marating. Mas mahirap kaysa sa pag-abot sa langit mismo. Tulad ng nangyari, ang ikatlong yugto ay talagang mas komplikado kaysa sa naunang dalawa. Ito ay mas nakakapagod, at nangangailangan ito ng higit na lakas ng pag-iisip bago ito maabot ng sinuman. Ang mga kakayahan ni Dustin, gayunpaman, ay lumalaki din. Ang espiritual na puno sa kanyang soul sea ay patuloy na umuunlad. At bilang resulta, ang kanyang espiritual na pakiramdam ay bumubuti rin. Higit pa rito, nililinang din niya ang introduction to vital energy circulation ngayon. Siya ay dapat na lumampas sa anumang hadlang sa kanyang paraan. Ang partikular na paglilinang na ito, ang panimula sa vital energy circulation, ay pangunahing kasangkot sa pagmumuni-muni at pag-iisip. Ang pagmaster nito ay magiging kanais-nais para sa mga magsasaka na may malakas na enerhiya ng kaluluwa. At sa pagkakataong iyon, ang paglilinang ay katulad ng pagbasag ng isang piraso ng kawayan. Narito ang lihim na kaharian ng langit. Isang boses ang biglang dumagundong sa loob ng katawan ni Dustin. Nakakabingi ang tunog na kasabay nito ay ang panginginig ng lupa. Pagkatapos, isang makinang natarangkahan ang biglang nagkatawang tao, na may liwanag na maaaring karibal sa araw. Ito ang pinto sa lihim na kaharian ng langit. Gayunpaman, ito ay sarado. Tuwang-tuwa na papalapit na siya sa kanyang pakay. Nagmamadaling umupo si Dustin sa harap ng napakalaking golden gate na naka-cross legs. Binibigkas niya ang mga sinaunang spell. At ito ay ipinadala sa kabilang panig ng pinto. Ibinuhos niya ang buong atensyon sa kanyang pagmumuni-muni. Hindi alintana kung gaano katagal ito basta maabot niya ang lugar na ito. Boo! 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 Ilang dagandong ang narinig ni Dustin mula sa lihim na kaharian ng langit. At parang sa isang dragon. Sa susunod na sandali, isang pag-alo ng walang kapantay na kapangyarihan ang lumabas. At bumalot sa buong lugar. Ito ang pinaka-agresibong kapangyarihan kaysa nasaksihan ni Dustin. Bumukas ang gate. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, ito ay mula sa loob. Upang gawing mas nakakagulat, isang higanteng dragon ang lumipad palabas. Itinuon ni Dustin ang kanyang tingin sa dragon. At agad niyang napansin na naglalabas ito ng napakarilag at regal na aura. Ang mga kaliskis nito ay kumikinang at kumikinang sa nakakasilaw na liwanag sa tuwing ginagalaw nito ang kanyang mga paa. Pinaliguan ito ng banal na liwanag sa paligid. Napakatalino. Walang kamatayan at kataas-taasang dragon iyon. What the hell is going on here? Bakit may dragon dito sa Heaven's Secret Realm? I'm it the deity of this secret realm. I can't believe it. Parehong natarante at napanganga si Dustin nang makita ang napakagandang dragon. ARRRGH. Iniunat ng makalangit na dragon ang mga paa nito. Ang mga kaliskis nito ay kasing kinang ng stained glass. Lumipad ito sa ulo ni Dustin. Pagkatapos ay dumaan ito sa kawalan. Palabas sa silid ng oras. Ang Prime Martial World.
ang immortal end world. At sa wakas, huminto sa malalim na karagatan ng mga bituin sa universo. Nang lumitaw ang dragon, ang lahat ng mga bituin sa universo ay agad na sumabog sa pinakamaliwanag na ningning ng sabay-sabay. Ang kislap ng mga bituin ay kaakit-akit. Pumikit sila at kumurap-kurap. Ang orihinal na kakanyahan ng enerhiya mula sa lahat ay lumundag patungo sa dragon na parang mga alon. Kahit na mula sa gilid ng universo, ang magulong kawalan, at iba pang kalapit na cosmos. Ang enerhiya ay dumaloy sa dragon tulad ng isang tuloy-tuloy na batis. Lahat ng mga nilalang mula sa iba't ibang bahagi ng universo ay naramdaman lahat ang napakalaking aura sa kanilang paligid. Tumangala sila sa langit at nakaramdam sila ng matinding takot sa kanilang kaluluwa. Halos hindi makapaniwala si Dustin sa kanyang nakita. Ang malawak na makalangit na dragon na ito ay nagdulot ng kaguluhan sa universo ng ganoon din. Hindi ako makapaniwala na nakuha ng batang ito ang isang piraso ng sagradong kasulatan ng Triple Sect. Pagkatapos ay kailangan kong aminin na mayroong isang link sa pagitan niya at ng sinaunang planeta ng paglilinang. Sa palagay ko, ang desisyon na ipadala siya doon ay walang alinlangan na isang mabuting paghatol. Ang fragment ng kaluluwa ni Peterson ay tumangala sa langit na may ngiti. Kitang-kita niya kung paano hinuhugot ng dambuhalang dragon ang esensya mula sa mga bituin. Inabot ng kalahating araw ang dragon upang ihinto ang pagsipsip ng esensya at lumipad pabalik sa lihim na kaharian ng langit sa loob ng katawan ni Dustin. Sa sandaling makapasok ang dragon, ang walang katapusang orihinal na essence ng enerhiya ay bumuhos din sa kanyang katawan, na nagpabaliw sa kanya. Inakala ni Dustin na kinuha ng dragon ang lahat ng orihinal na esensyang ito ng enerhiya para sa sarili nitong kapakanan. Ngunit ngayon ay pinapakain nito ang kanyang katawan sa halip. Isang hindi masabi na pakiramdam ng labis na kaligayahan ang pumalit kay Dustin at kumalat sa kanyang buong katawan. Nakakuyom ang kanyang mga kamao. Umungal si Dustin sa langit. Ang kanyang lakas ay lumalaki ng higit pa sa kanyang naiisip. Matagal bago matapos ang lahat ng ito. Ang lakas na nakuha ko ngayon ay hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa sa nakuha ko mula sa iba pang mga lihim na kaharian na narating ko na. Ramdam na ramdam ni Dustin ang patuloy na pagdaloy ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Sa sandaling imulat ni Dustin ang kanyang mga mata. Isang nakakatakot na liwanag ang bumungad sa kanyang retina. Ang kanyang kapangyarihan ay 10 beses na mas malakas kaysa dati. Higit pa, sa bilis na ito, maaaring durugan ni Dustin ang libo-libong mga master sa antas ng ninuno ng sekta upang maging abo gamit ang isang palad. At hayaan silang daan-daan. Madali pa niyang kitilin ang kanilang buhay sa isang suntok lamang ng kanyang vital energy. Dustin, I've got in touch with her. Oras na para umalis ka. Ang boses ni Peterson ay umabot sa tenga ni Dustin bago pa niya matuno ang lahat ng nakuha niya ngayon. Ngayon, sa wakas, masisimulan ko na ang paglalakbay. Dahil sa tuwa, hindi napigilan ni Dustin ang magsaya. Pagkatapos, dahan-dahan siyang bumangon. Gamit ang kanyang mga mata, isa-isa niyang winalis ang silid ng oras sa mga tao. Ang bawat isa sa kanila ay nawala sa kanilang sariling proseso ng paglilinang. Ganap na nakatuon sa kanilang paglaki. Pagkatapos ay ini-teleport ni Dustin si Violet, ang Gnome, ang Infinity Beast, at ang Divine Silkworm sa Slave Tower. Tinadya niyang isama ang 4 sa kanyang susunod na pakikipagsapalaran. Ang natitira sa kanila, kasama sina Caroline, Ivy, Sue, ay naiwang walang pakialam. Naisip ni Dustin na pinakamahusay na iwanan na lamang sila sa kanilang sariling paglilinang. Gusto niyang laktawan ang mga Palom dahil baka maging masyadong emosyonal para sa lahat ng kasali. Kaya, nagpasya siyang huwag ipahayag ang kanyang pag-alis. Hindi ko pa nasubukang gumawa ng mga avatar. Dahil sa tingin ko ay hindi ito kailangan. Siguro oras na para subukan ko. Bakit hindi ako gumawa ng mga avatar upang manatili sa universo na ito? Bulong ni Dustin habang ang pakiramdam ng kawalan ay nagpapasama sa kanya. Biglang pumasok sa isip niya ang ideyang ito. Sa makatuwid, nang walang anumang pagkaantala, gumawa siya ng 4 na avatar.
Ang bawat isa sa kanila ay nagdala ng bahagi ng kanyang espiritual na enerhiya ng kaluluwa at bahagi ng kanyang mga alaala, karanasan at damdamin. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak pa na bahagi ng kapangyarihang panlaban ni Dustin. Dahil sa kanyang kahanga-hangang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kahit isang maliit na bahagi nito ay higit pa sa sapat upang durugan ang sinumang Panginoon sa universo. Ang apat na avatar ay ang kanyang trump card na natitira sa universo. Siyempre, ang pangunahing layunin ng apat na avatar na ito ay upang samahan ang kanyang mga kababaihan. Upang maiwasan ang sinuman sa kanila na makaramdam ng labis na kalungkutan kapag siya ay wala. Matapos iwanan ng apat na avatar, nag-flash si Dustin at nawala sa silid. Sa kalaunan, narating ni Dustin ang Celestial Palace. Diretso siyang pumunta kay Peterson. Guro, paano ko tatawid itong universo patungo sa iba? Agad na yumuko si Dustin sa presensya ng Peterson. Ito ay isang katanungan ng malaking interes sa kanya. Ang pagtawid sa mga universo ay hindi isang madaling gawain na gawin. Nasasabik si Dustin na nagkaroon siya ng pagkakataong gawin ito. Sa pagkakaalam niya, ang mga napakalakas na dambuhalang iyon lamang ang maaaring pilitin ang kanilang sarili na dumaan sa iba't ibang universo. Well, maybe other people need to worry about it. But it won't be a problem to you. Now, you can go to another universe as you wish. Ano bang pinagkakaabalahan mo, anak? Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Peterson nang marinig ang walang katotohanang tanong ni Dustin. Ano? Hindi ko maintindihan. Natigilan si Dustin. You brat, nahihiya ako sa iyo. Hindi mo ba natatandaan na mayroon tayong spaceship ng SpaceX para maglakbay sa iba't ibang universe? It's only a piece of cake. Ang boses ng Heavenly Majestic Pot ay agad na nakarating sa tenga ni Dustin. Dahil dinadala ito ni Dustin sa lahat ng oras. Tama. Naalala ko na ngayon. Paano ko makakalimutan ang barko? Maaari itong dumaan sa iba't ibang universo. Hinampis ni Dustin ang kanyang kamao sa kanyang palad nang maalala niya kung paano niya nasakop ang kayamanang ito gamit ang Heavenly Majestic Pot. Earth, darating ako. Napatingin tuloy si Dustin sa malayong lugar. Puno ng pag-asa. Haha. Anyway, umalis ka na. Natatawang sabi ni Peterson. Heavenly Majestic Pot. Ikaw ang manlalakbay dahil dati kang naglalakbay sa iba't ibang universo kasama ang iyong dating amo. Kaya, ibibigay ko sa iyo ang mga direksyon patungo sa iyong patutunguhan. Maaari ka nang umalis. Itinuro ni Peterson ang Heavenly Majestic Pot. Habang nagpadala siya ng mensahe dito. Dahil ikaw ay aking alagad ngayon. Bibigyan kita ng isang lumang kasulatan tungkol sa mga batas na maaari mong mahanap na kapaki-pakinabang balang araw. Sa palagay ko natutunan mo ang marami sa pinakamatalino na kasanayan sa martial arts. Tulad ng concentration method, ang Divine Polarity Swords, ang Golden Sun Scripture, ang Divine Fist Skill, at Introduction to Vital Energy Circulation. Bagamat marami kang na-practice na technique, alam kong hindi mo pa lubusang na-master ang lahat ng ito. Kapag nasanay ka na sa sarili mong kasanayan sa martial arts, matutuwa akong magturo sa iyo ng ilang bagong galaw. Narito ang pangkalahatang kasulatan ng Chaos. Maglaan ng oras upang pag-aralan ito. Tinabi ni Peterson habang inilalagay niya ang banal na kasulatan sa soul sea ni Dustin. Anak, napakaswerte mo. Ang pangkalahatang kasulatan ng Chaos ay itinuturing na isa sa mga pinaka-autoridad na aklat tungkol sa mga batas. Hindi ako makapaniwala na ibinigay sa iyo ng matandang ito ang isa sa kanyang pinakamahal na kayamanan. Ano ba? Nakuha mo pa ang Divine Fist Skill at ang General Chaotic Scripture. Kung nalaman ng mga tao na mayroon kang mga ito, maraming mga batang talento ang tiyak na may inggit sa iyo. Umalangaw-ngaw ang boses ng Heavenly Majestic Pot ng pananabik sa soul sea ni Dustin. Maraming salamat, Master. Nagmamadaling sabi ni Dustin na mukhang tuwang-tuwa. Well, go on now. Mag-ingat ka, sabi ni Peterson. Lumipad palabas sa katawan ni Dustin ang Heavenly Majestic Pot at inilunsad ang spaceship. Let's go, boy. Ang palayok ay tumalon sa barko. Sumunod naman si Dustin. Pagkatapos,
Na-activate ng Heavenly Majestic Pot ang spaceship, na naglabas ng parehong temporal at spatial na batas. Sa wakas, ang malaking sisidlan ay nanginig at agad na sumugod. Bang! Lumikha ito ng mahabang spatial passage. Lumipad ang spaceship sa space channel at tuluyang nawala sa paningin ng mga nasa ibaba. Anak, ang channel na ito ay nag-uugnay sa ating universo sa marami pang iba't ibang universo. Ito ay tinatawag na space wormhole. Naliwanagan ng Heavenly Majestic Pot si Dustin. Ang matandang amo nito ay ang pinakamataas na figure ng Divine Sect. Palagi siyang sinusundan nito sa iba't ibang universo. Space wormhole. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Dustin ang ganitong konsepto. Nakaramdam siya ng labis na pagkaintriga. Ang spaceship ay isa sa mga minanang magic treasure ng SpaceX. Madali itong makabuo ng isang malayuang space wormhole. Postahan ako na ang pinuno ng Divine Sect ay gumastos ng maraming pera para sa paghiram ng spaceship mula sa SpaceX para ilabas kami. Gayunpaman, nawala siya sa barko. Ngayon ay hindi siya pakakawala ng pinuno ng SpaceX. Hindi na yata masyadong kikiligin ang dalawa kapag nakita nila kaming nakasakay sa barko nila. Haha, para akong aso na may dalawang buntot sa tuwing naiisip ko ang galit nilang mga mukha. Maliban sa wala akong kahit isa. Biro ng Heavenly Majestic Pot. Bumilis ang spaceship sa space wormhole. Tuwang-tuwa si Dustin nang masilip niya ang iba't ibang uri ng kakaibang eksena. Upang mawala ng oras sa paglalakbay. Siya at ang Heavenly Majestic Pot ay nagpasya na i-chat ang kanilang pagkabagot. Guys, lumabas na kayo, sabi ni Dustin. Pagkatapos ay ini-teleport niya si Violet. Ang Gnome. Ang maliit na Infinity Beast, at ang Divine Silkworm palabas ng Slave Tower. Hindi pa nakaranas si Violet ng ganoon katagal na paglalakbay sa kalawakan. Nagtataka at tuwang-tuwa. Lumakad siya sa paligid ng masaya upang kargahan ang buong escapade. Itinuro niya ang kitang-kitang wormhole at maraming tanong tungkol dito kay Dustin. Gayunpaman, kakaunti ang kaalaman ni Dustin tungkol sa space wormhole upang makahulugang sagutin ang lahat ng mga katanungan ni Violet. Kaya pinunan ng Heavenly Majestic Pot ang kwento para kay Dustin. Hindi nagtagal. Tuluyan ng hindi pinansin ni Violet si Dustin at kinausap ang palayok na may labis na interes. Kinuha ng mapagmasid na mata ni Violet ang bawat detalye ng impormasyong ibinigay sa kanya ng Heavenly Majestic Pot. Siya ay sabik na malaman ang lahat tungkol sa espasyo. Habang ang palayok ay nalulugod na ituro sa kanya ang nalalaman nito. Para dito, siya ay isang mabait at matalinong babae. Ang lumang palayok at ang batang babae ay nag-e-enjoy sa isa't isa. Nagpahayag pa sila na sana ay nagkita sila ng mas maaga. Pakiramdam ni Dustin ay hindi kasama sa dalawa. Ito ay talagang kaibig-ibig na makipag-usap sa iyo. Batang babae, alam mo kung ano. I have something for you. I'm going to get you a magic treasure as a gift. Nakita ito ng aking dating amo sa isang luma at lihim na lugar. Narinig ko na maaaring ito ay isang magic treasure ng sinaunang Diyos. Sabi ng Heavenly Majestic Pot. Pagkatapos, naglabas ang palayok ng isang kulay rosas na panyo na kasing laki ng palad. Itong pink na maliit na panyo ay nakakaramdam ng antok sa sino mang tumitingin dito. Pero meron pa, paliwanag ng palayok, kahit na sobrang lakas ni Dustin. Halos makatulog siya nang matitigan ang pink na panyo. Wow! Isang magic treasure ng sinaunang Diyos. Si Violet, Dustin, ang Gnome, ang maliit na Infinity Beast, at ang Heaven Silkworm ay nagulat lahat. Maraming salamat, Ginoo. Kinuha ni Violet ang panyo at tuwang-tuwa sa tuwa. Pakiramdam niya ay bagay sa kanya ang magic treasure dahil magaling siya sa mga ilusyon. Para bang ginawa ang panyo para sa kanya. Sa ngayon, ang iyong mga kapangyarihan ay masyadong kulang sa pag-unlad upang makamit ang buong potensyal ng panyo. Ngunit sa sandaling lumakas ka, magagamit mo ito para sa pinakamataas na kapangyarihan nito. Sabi ng Heavenly Majestic Pot kay Violet. Hoy, Heavenly Majestic Pot, mukhang napakarami mong kayamanan. Mayroon ka bang mahiwagang kayamanan ng ibang sinaunang Diyos? Ibigay mo sa akin ang lahat ng ito. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko sa iyo.
Tigaw ni Dustin sa kaldero na parang batang layaw. Brat, binigay sa akin ng matandang amo ko ang mga magic treasures na iyon bago siya mamatay. Don't you dare think about taking them from me. Pinandilatan ng Heavenly Majestic Pot si Dustin na parang isang matandang sumasaway sa isang batang lalaki. Bagamat napino na ito ni Dustin, ang palayok ay kumilos pa rin na parang senior sa harap ni Dustin. Kaya hindi ito nakaramdam ng pananakot. Pagkatapos, nagsimulang turuan ng palayok si Violet kung paano pinuhin ang panyo. Ang Heavenly Majestic Pot mismo ay isang magic treasure kaya marami itong alam tungkol sa lahat ng uri ng iba pang magic treasure. Halos imposible para kay Violet na pinuhin ng mag-isa ang panyo dahil mahina pa rin ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, tapat nubay ng pasyente ng palayok. Nagawa niyang makipag-usap ng madali sa panyo. Nang makita ni Dustin ang nagniningning na mukha ni Violet, tumigil siya sa pang-iistorbo sa kanilang dalawa. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang lumipas. Yay! Boy! Andito na tayo! Biglang sabi ng Heavenly Majestic Pot. Nandito na tayo sa wakas. Si Dustin. Ang gnome. Ang maliit na Infinity Beast. At ang Divine Silkworm ay tuwang-tuwa habang sila ay tumayo ng sabay. Oo, malapit na tayong makarating sa ibang universo. Tumango ang Heavenly Majestic Pot bilang kumpirmasyon. Sa pagkakataong iyon, si Violet lang ang nakaupo sa barko habang ginagawa pa rin niya ang panyo. Pagkatapos ay ini-teleport siya ni Dustin sa Slave Tower para makapag-concentrate siya sa kanyang trabaho. Sa malakas na tunog ng Rocket Ing. Umalis ang spaceship sa space wormhole at nakarating sa ibang espasyo. Kaharap niya ay isang malawak na espasyo na puno ng mga nagniningning na bituin. Ang mga bituin ay kumikinang at kumikinang sa walang hangganang universo. Paminsan-minsan, ang isang shooting star ay saglit na gumuhit ng maliwanag na linya sa madilim na background at mabilis ding mawawala. Ito ay isang nakamamanghang imahe ng mga maliliwanag na diamante na nakakalat sa walang katapusang canvas ng kalangitan sa gabi. Parang kanina pa ako nandito. Bamulong ang Heavenly Majestic Pot pagdating nila sa bagong universe na ito. Ay, oo, naalala ko na ngayon. Ito ang Purple Cosmos. Kinikilig na sigaw nito nang maramdaman ang aura nitong mabituing lugar. Cosmos, anong pinagsasasabi mo? Hindi ko pa narinig yan dati. Si Dustin. Ang gnome at ang lahat ng iba pang mga tao ay natarante sa mga salita ng palayok. Oo, Cosmos. Upang ilagay ito sa mas simpleng mga termino. Ito ay isa pang pangalan para sa universo. Halimbawa, ang universo na pinanggalingan mo ay tinatawag ding Fallen Immortal Cosmos na talagang isang medyo mababang cosmos. Walang kasalanan. Ipinaliwanag ng Heavenly Majestic Pot sa lahat ng may isang kindat. Ano ang tawag sa ating universo? Ang Fallen Immortal Cosmos. Nagulat si Dustin. Hindi niya alam na ganoon pala ang tawag ng mga outsider sa ibang universe sa universo na pinanggalingan niya. Ang lahat ng ito ay bago sa kanya. Oo, kakaramihan ng mga universo. Mas gusto ng mga tao na tawagin ang universo bilang ang cosmos. Ito ay isang mas modernong termino. Ang salitang universo ay napaka-makaluma. Kaya, mas mabuting gawin mo rin ito para maiwasan ang kakaibang hitsura at kahit ilang biro. Pinaalalahanan ng Heavenly Majestic Pot ang mga kaibigan nito na may magiliw na ngiti. Dahil sa malawak na karanasang naipon nito sa nakaraan. Nakakuha ito ng makabuluhang kaalaman tungkol sa napakaraming bagay sa ilalim ng langit. May planeta ba na tinatawag na Earth sa Purple Cosmos? May buhay sa planetang iyon. We're heading for the Earth. This cosmos our destination. Excited na tanong ni Dustin. Iyon ang pinaka-inaalala niya. Tingnan ko. Hindi ko akalain na ang Earth ay matatagpuan sa Purple Cosmos. Ang Earth ay nasa isang cosmos na napakahina at sira. Sa totoo lang. Ang espiritual na enerhiya ng sansinukob na iyon ay natutuyo. Sa mga narinig ko, malapit na itong maabot ang katapusan ng kanyang buhay. Ngunit ang Purple Cosmos ay masigla at yumayabong. Mayroon itong maraming mga mundo na angkop para sa paglilinang dahil sa kasaganaan ng espiritual na enerhiya dito.
Paano naging posible na ang Earth ay nasa loob ng Purple Cosmos? Bahagyang nanginig ang Heavenly Majestic Pot. Nagtataka kung bakit magiging interesado si Dustin sa isang mababang mundo tulad ng Earth. Alam nitong may higit pa sa pagnanasang hanapin ang bayan ng Diyos. Inilunsad ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam upang madama ang Purple Cosmos. Totoo, malinaw niyang naramdaman ang nag-umapa na espiritual na enerhiya sa sansinukob na ito. Kung saan ang mga batas ng kaayusan ay pinakamataas. Ang ganitong mga kondisyon sa isang universo ay perpekto para sa paglilinang ng martial arts. Siguradong maraming makapangyarihang nilalang dito. Bueno. Naisip ko na kami ay direktang i-teleport sa cosmos kung saan kasama ang Earth. Baka sa mukha ni Dustin ang ekspresyon ng pagkadismaya. Nais mong ilipat ng direkta sa cosmos kung saan matatagpuan ang Earth. Ngunit bakit mo ito pinapangarap? Upang sabihin sa iyo ang katotohanan. Ang sirang universo na iyon ay naharang at pinrotektahan ng mga sinaunang Diyos noong sinaunang panahon. Ang masama pa nito. Nariyan ang tinatawag nilang Ancient Peace Agreement. Masasabi ko sa iyo ngayon. Napakahirap na pumasok sa sirang universo kung saan matatagpuan ang Earth. Kahit na mayroon tayong spaceship. Kailangan nating dumaan sa maraming paghihirap para lang makapasok. Tinubukan ng Heavenly Majestic Pot na ipaliwanag ng detalyado kay Dustin. Hindi. Pumikit si Dustin at huminga ng napakalalim. Hindi maitago ang kanyang pagkabigo. Hindi ganito ang inakala niyang magiging paglalakbay na ito. Sa sandaling iyon, ang mga nagniningning na bituin na nakapaligid sa kanila ay hindi mukhang kasing liwanag at kaningning. Naisip ni Dustin na ita-teleport siya pabalik sa universo na kinabibilangan ng Earth. Talagang umaasa siya ng pagkakataong makabalik doon. Ngunit ang Purple Cosmos ay napakalapit sa Yellow Cosmos. Ang dalawang ito ay medyo malapit sa isa't isa sa kalawakan. Kung gusto mong makapasok sa Yellow Cosmos, mas malaki ang tsansa mong makapasok sa Purple Cosmos. Mag-iisip na lang tayo ng mga paraan para makapasok sa Yellow Cosmos. Malapit nang mabuksan ang pinto sa hometown ng mga Diyos. Kaya pagdating ng araw, baka may posibilidad na madaanan natin doon. Ang Heavenly Majestic Pot ay umaliw kay Dustin. Talaga. So sinasabi mo na ang universe kung saan matatagpuan ang Earth ay tinatawag na Yellow Cosmos. Tanong ni Dustin na may pag-asa sa mga mata. Tama iyan. Ang Heavenly Majestic Pot ay tumango ng may kumpiyansa. Yellow Cosmos. Yellow Cosmos. Bulong ni Dustin sa sarili sa malalim na pag-iisip. Bush. Sa sandaling ito, isang daloy ng liwanag ang dumaloy patungo kay Dustin mula sa kung saan. Taka ito huminto sa harapan niya. Ito ay isang contact Jade Sleep. Welcome, Dustin. Sa wakas nakarating ka na sa universo na ito. Medyo matagal na kitang hinihintay dito. Talagang inaabangan ko ang muling pagkikita at ngayon ay narito ka na. Maaari kang tumuloy sa kontinente ng langit at hintayin ako doon. Sa ngayon, nasa misyon pa rin ako na kailangan kong gumawa ng investigasyon sa isang bagay. Maaaring tumagal ito ng ilang araw. Pansamantala, maaari mong tuklasin kung ano ang inaalok ng cosmos na ito at magsaya. Punta ka na lang muna sa Heaven Continent. Pagkatapos ay hahanapin kita pagbalik ko. Isang boses mula sa Contact Jade Sleep ang nagbigay ng mga tagubilin. Ito ay Master Hair. Tuwang-tuwa si Dustin nang marinig ang boses niya. Si Master Hair ay ang payat na matandang lalaki na nanatili sa magulong kawalan. Siya ay isang napakalaking tulong sa ilan sa mga kamakailang kaganapan. Ang ilan sa mga bagay na iyon, tulad ng tagumpay ni Dustin sa Genuine Immortal Realm, ay maaaring magwakas sa ibang paraan nang hindi nagbigay ng tulong si Master Hair. 2 beses na siyang personal na nakilala ni Dustin sa magulong kawalan. Kaunang pagkakataon na nagkita sila, pinatay ni Master Hair ang isang Tombe at hinukay ang Eye of the Ghost Dome Ancestor mula dito. Pagkatapos ay ibinigay niya ang Eye of the Ghost Dome Ancestor kay Dustin. Sa pangalawang pagkakataon na nagkita sila, dinala ni Master Hair si Dustin upang tuklasin ang Ghost Dome at pinatay ang isang batang Tombe doon. Kumuha ng dugo ang matanda sa Tombe at isinama ito sa katawan ni Dustin gamit ang isang lihim na pamamaraan. Malaki ang utang ni Dustin sa matanda.
Nagkaroon sila ng isang uri ng isang espesyal na bono. Kaya naman madaling maramdaman ni Dustin ang kanyang aura sa sandaling lumitaw ang Jade Sleep. Okay. I got it. The Heaven Continent. Tara na doon at humanap tayo ng matitirhan at makapagpahinga. Ang Heavenly Majestic Pot ay dumating sa Purple Cosmos dati. Kaya pamilyar ito sa marami sa mga lugar dito. Nanguna ito, ginagabayan si Dustin at ang iba pang pangkat sa kontinente ng langit. Lumipad ang spaceship sa bilis ng kidlat sa mabituing espasyo. Ang spaceship ay isa sa mga mahiwagang sandata sa SpaceX na naipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ito ang pinakamahusay at maaasahang sasakyang pangtransportasyon. Kahit sa ang universo ito naroroon. Sa sandaling bumaba ito sa himpapawid. Imposible para sa sino mang karaniwang nilalang na makita ang kinaroroonan nito. Salamat sa advanced stealth technology nito. Di nagtagal. Ang spaceship ay tumawid sa atmospheric barrier ng isang mundo at lumitaw sa itaas ng isang malawak na kontinente. Narito na tayo. Ang kontinente ng langit. Humanap tayo ng lugar para makapagpahinga. Pagkatapos mag-navigate sa sasakyan sa buong panahon. Tahimik na inilapag ng Heavenly Majestic Pot ang spaceship sa kontinente. Pagkalapag, tinundan ito ni Dustin at ng iba pang tao sa labas. 2/3. Ang koponan ay nag-scan sa lugar. Pinagmamasdan ang paligid at pinahahalagahan ang hitsura ng kontinente ng langit. Si Dustin, Violet, ang maliit na Infinity Beast at ang Divine Silkworm ay hindi nag-aksaya ng oras na lumabas para sa isang adventure at natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang maunlad na lungsod. Nagpagala-gala sila sa mga pangunahing kalsada at lansangan ng lungsod nang walang partikular na layunin o eksaktong lugar na pupuntahan. Masaya lang silang tuklasin ang isang bagong lungsod sa isang bagong mundo at gumawa ng mga bagong tuklas at karanasan. Itinabi ni Dustin ang Heavenly Majestic Pot malapit sa kanya. Maaaring malasahan ng palayok ang lahat ng bagay sa labas gamit ang espiritual na kahulugan nito. Ang palayok ay isang magic treasure. Kung tutuusin, bihira na ang isang magic treasure ay maaaring maging matalino sa pamamagitan ng paglilinang nito. Kahit sa ang universo ito naroroon. Maaari itong magdulot ng malaking problema kung ang palayok ay hayagang lilito sa kalye. Maaraw noon at sa kabutihang palad para sa kanila. Dumating sila sa pinakamatamis na panahon ng kontinente ng langit. Sa oras na ito, ang mundo ay puno ng kaba ng mga ibon at ang halimuyak ng mga bulaklak na nakasabit sa hangin. Ang lungsod ay abala. Abala sa mga tao at mga sasakyan na may iba't ibang hugis at sukat na dumarating at papunta sa lahat ng direksyon. May mga di nakikitang kalsada pa nga na umaabot ng milya-milya. Mataas sa himpapawid. Walang masikip na trapiko dahil sa kanilang mahusay na sistema ng transportasyon. Ang lahat ng mga sasakyan ay patuloy na gumagalaw sa anumang oras ng araw. Ito ay mas maunlad kaysa sa ibang lungsod na binisita ni Dustin sa alinmang kontinente o mundo sa universo kung saan siya nagmula. Ito ay isang advanced na sibilisasyon. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting inggit. Nais niyang magkaroon sila ng parehong bagay na tulad nito pabalik sa Immortal End World. Sa lungsod, maraming nagsasaka sa antas ng ninuno ng sekta. Marami ring mga gintong immortal. Ang ilan sa kanila ay malaya at lantarang naglalakad sa mga lansangan. Ang Purple Cosmos ay talagang mas makapangyarihan kaysa sa ating universo. Napatingin si Dustin sa mga tunay na immortal sa paligid niya. Napasigaw na may pagtataka. Ang isa o dalawa sa kanila ay yumuko pa ng bahagya sa kanya sabay ngiti saka nagpatuloy. Haha! Ito siguro ang unang pagkakataon na umalis ka sa Fallen Immortal Cosmos at bumisita sa isang cosmos na mas advanced. Suriin ang paligid upang makitang mabuti ang pag-unlad at kaunlaran ng lungsod. Sabi ng Heavenly Majestic Pot kay Dustin sa masayang tono. Si Dustin, ang Gnome, ang Divine Silkworm at ang maliit na Infinity Beast ay pinanood ang napakaraming makapangyarihang magsasaka na naglalakad sa mga lansangan na may mga buntong hininga ng tandang sa kanilang mga puso. Tingnan mo, anong meron dyan? Hindi ba iyan ang puting elepante sa alamat? Hindi ako makapaniwala sa mga mata ko. May mga celebrity tayo dito. Biglang tumili si Dustin sa mahinang boses. Sa di kalayuan,
Isang malaking puting elepante ang mabagal na naglalakad sa himpapawid na may nakakatakot na aura. Nagniningning ito ng maningning na liwanag. Sa bawat pag-apak nito sa himpapawid, ang buong kontinente ay nanginginig ng husto. Tinanay ni Dustin ang kasanayan ng hybrid na Titan race. Kaya nakakita siya ng mga larawan ng maalamat na puting elepante. Nakilala niya agad ito sa unang tingin. Bueno, ang hayop na iyon ay talagang ang banal na elepante. Ito ay isang inapo ng puting elepante sa alamat. Gayunpaman, hindi ito dalisay sa dugo bilang mga ninuno nito. Hindi madali para sa mga tao sa mundo na makita ang aktwal na puting elepante sa alamat. Tiningnan ng Heavenly Majestic Pot ang puting elepante bago nagpaliwanag kay Dustin. Oh, okay. Nakuha ko na. Tagot ni Dustin sabay buntong hininga. Maaari tayong pumunta sa iba't ibang universo sa hinaharap. Dustin, baka magkaroon ka ng pagkakataong makita ang tunay na puting elepante sa alamat. Tinubukan ng Heavenly Majestic Pot na aliwin si Dustin. Guro, nagtagumpay ako sa pagpino ng panyo. Biglang narinig ang boses ni Violet sa loob ng soul sea niya. She sounded really excited. Talaga, good news yan Violet. Magaling. Tuwang-tuwa si Dustin. Agad niyang pinateleport si Violet palabas ng slave tower. Sa sumunod na sandali, nakatayo sa tabi niya si Violet. Ano ba? Anong nangyayari? Tingnan mo, ito ay isang nine-tailed demon fox. Nakita mo ba? Tara na. Hindi natin ito mapapaalis. Isang boses ang biglang nagmula sa malayo. Nakasimangot na tumingin sa harapan si Dustin. 12 ng mga figure ang pumasok at pinalibutan si Dustin at ang kanyang mga kasama sa isang iglap. Ang mga lalaki ay mas matangkad kaysa sa mga ordinaryong tao. At ang kanilang mga damit ay gawa sa iba't ibang balat ng mga hayop. Mukha silang mga primordial na mangangaso at mangangaso. Ang balat ng hayop na kanilang dinamitan ay naglalaman ng nakakatakot na enerhiya. Malamang, ang balat ng hayop na isinuot nila ay pag-aari ng makapangyarihang mga hayop. Kaya naman, dala nito ang mabigat na enerhiya. Tingnan mo, isang nine-tailed demon fox. Narinig ko ang pambihirang sinaunang hayop na ito ay nakatira lamang sa Beast Cosmos. Kahit kailan sa buhay ko ay hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng isa sa Purple Cosmos. Mukhang ngayon ang aking maswerteng araw. Tara na guys, let's get this beast. Tuwang-tuwang sabi ng isang binata na nakasuot ng itim na balat ng hayop habang nakaturo kay Violet. Naningkit ang kanyang mga mata sa kasiyahan. Maya't maya ay nilalabas niya ang kanyang dila at dinilaan ng mali siya ang kanyang labi. Humph! Mumuso si Violet. Si Violet ay isang kilalang tao na may kahanga-hangang talento. Siya ay sikat sa kanyang dakilang kapangyarihan sa mga batang magsasaka ng Immortal End Alliance. At maging sa Fallen Immortal Cosmos. Gayunpaman, kaibigan niya si Dustin. Ang lahat ng mga nilalang sa kanilang universo ay kailangang maging magalang sa paligid niya dahil alam ng lahat na kapag hindi nila nirerespeto si Violet sa anumang paraan, kailangan nilang sagutin si Dustin. Ngunit nakita na ngayon ng binata na nakasuot ng itim na hayop si Violet bilang kanyang biktima. Isang insulto iyon na hindi kayang tiisin ni Violet. Magtiwala ka, Mr. Mo. Maaaring wala tayong pagkakataon na mahuli ang isang ganap at mature na nine-tailed demon fox. Ngunit ang isang ito ay hindi pa lumaki. Pinakamabuting hulihin natin siya ngayon kapag wala pa siya. May kumpiyansang sabi ng isang matipunong matandang lalaki sa tabi ng binata. Nang magsalita siya, malamig niyang sinulyapan si Dustin. Ang Gnome, ang maliit na Infinity Beast at ang Heaven Silkworm. Ang matanda ay nasa Golden Immortal Realm, habang ang binata ay isang tunay na immortal. Ang iba pang maskuladong lalaki ay may lakas ng isang tunay na immortal o isang ninuno ng sekta. Maghintay. Ang matipunong mata ng matandang lalaki ay biglang tumigil sa gnome. Isa itong gnome. Isa rin itong sinaunang hayop. Haha, Mr. Mo. Hindi ako makapaniwalang nakabangga tayo ng dalawang sinaunang hayop sa parehong pagkakataon. Natuwa ang malakas na matanda matapos makilala ang gnome. Ano? Sinasabi mo ba na ito ang maalamat na nilalang na kilalang kilala sa kahusayan nito sa batas ng kalawakan?
Gusto ko ito noon pa man. Hindi ko inaasahan na may makakaharap ako ngayon. Tulungan mo akong makuha ang nilalang na ito. Para makapagsimula akong maglaan ng oras sa pagpapaamo nito. Napapalakpak ang mga kamay ng binata sa tuwa. Ang 12-dosenang malalakas na lalaki sa likuran niya ay galit din na sumulyap sa grupo. Nag-usap ang matanda at ang binata na parang hindi nakatayo sa harap nila si Dustin at ang mga kasama nito. Malinaw. Hindi sila nakita ng dalawa bilang isang banta. Kumilos din sila na parang nahulog na sa kanilang mga kamay si Violet at ang gnome. Para sa kanila, madaling biktima ang dalawa. Isang nakamamatay na tingin ang sumilay sa mga mata ng gnome. Para sa dalawang batang ito. Pagkatapos ay lumingon ang malakas na elder upang tingnan ang maliit na Infinity Beast at ang Divine Silkworm. Pinagmasdan niyang mabuti ang mga ito na may pagtataka sa mukha. Ang maliit na Infinity Beast at ang Divine Silkworm ay nagbagong anyo sa dalawang tao na lalaki. Dahil pareho silang mga Divine Beast na puro dugo. Mayroon silang magic energy na pumihil sa iba na makita ang kanilang tunay na anyo. Ang mga nilalang na hindi sapat ang lakas ay hindi matukoy ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Kaya naman, habang pinag-aaralan sila ng matanda ng ilang sandali, hindi niya sila nakilala. Gayunpaman, naramdaman niya ang isang kakaibang nangyayari sa dalawang maliliit na lalaki. How about those two? What do you know about them? Bihira din ba silang hayop? Tinundan ng binata ang tingin ng matanda. At pinagmasdan din niya ang maliit na Infinity Beast at ang banal na uod. Hindi ako sigurado, ngunit naramdaman ko na naglalabas sila ng aura ng mga hayop. Baka mga hayop din sila. Ibalik din natin sila, sabi ng malakas na matanda. Ano naman sa kanya? Halimaw din ba siya? Itinuon ng binata ang mga mata kay Dustin at tinignan ito ng taas-baba. Siya ay isang tao, hindi isang hayop, tagot ng malakas na matanda. Bakasan ang taong ito, at ibalik ang natitira. Utos ng binata at sinenyasan ang kanyang mga tauhan na tuparin ang kanyang utos. Nairita si Dustin sa kayabangan ng binata na nag-aapoy sa galit ang mga mata nito. Di ako makapaniwala sa lalaking ito. Isa lang siyang golden immortal. How dare he act so bongga sa harap ko? Hindi niya alam na ibinaba ko ang 8 gintong immortal noon. Naisip ni Dustin. Ang mga lalaking ito ay mula sa Hunting Cosmos. Ang bawat nilalang sa universo na iyon ay ipinanganak at pinalaki upang maging isang mangangaso. Alam nila ang maraming lihim na kasanayan tungkol sa pagpapaamo ng mga hayop. Narinig ko na ang pinakamalakas sa kanila ay kayapang ang paamuin ang ilan sa mga pinakapambihirang Divine Beast. Tila ay napakalakas sa kanilang sariling paraan. Umalangaw-ngaw ang tinig ng Heavenly Majestic Pot sa soul ni Dustin. Anak, kung gusto mong paalisan ang mga taong ito, mas mabuting patayin mo silang lahat at umalis ka rito nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Ang Hunting Cosmos ay isang medyo advanced na universo, at ang mga nilalang doon ay medyo makapangyarihan. Sa aking pagmamasid, ang binatang ito ay tila nanggaling sa isang maimpluwensyang pamilya. Idinagdag ng Heavenly Majestic Pot. I see. Dadalhin ko sila sa malayong lugar at tatapusin ko sila. Tumugon si Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Agad niyang iwinagayway ang kanyang manggas at binalot si Violet. Ang gnome. Ang maliit na Infinity Beast. At ang Divine Silkworm sa loob nito. Pagkatapos nito, isinaaktibo niya ang Omnipotent Lightness at tumakbo sa malayo. Ang Omnipotent Lightness ay napakatalino kung kaya't si Dustin ay nasa daan-daang libong milya ang layo bago napagtanto ng binata at ng kanyang mga tauhan kung ano ang nangyayari. Ano? Sumunod tayo sa kanya. Ang malakas na matanda at ang young master ay nabalisa habang hinahabol nila si Dustin kasama ang kanilang mga tauhan. Ilang sandali pa, umalis na si Dustin sa kontinente ng langit. Naglakbay siya sa kalawakan at huminto sa isang tahimik na lugar. Pagkatapos noon, tumalikod siya para harapin ang mga humahabol sa kanya. Kunin sila. Utos ng binata. Walang pag-aalinlangan. Nagtipon ng 12-dosenang matipunong lalaki sa paligid ni Dustin at sa kanyang mga kaibigan. Ang mga tauhan ng binata ay kapantay ng mga tunay na immortal o ang mga ninuno ng sekta sa universo ni Dustin.
Ang kanilang mga pag-atake ay naglabas ng napakapangit at napakatinding enerhiya. Tinira ng mga Herculean si Dustin at ang kanyang mga kasama, nang hindi gumagamit ng anumang lihim na kasanayan. Tumugod sila sa pagtatangkang mahuli ang kanilang biktima gamit ang kanilang mga kamay. Gayunpaman, mas malakas si Dustin kaysa sa inaakala nila. Bigla na lang, tinawag niya ang Heavenly Majestic Pot. Bahagyang yumanig ang palayok at ginawang abo ang lahat ng malalakas na lalaki sa antas ng ninuno ng sekta. Sa isang iglap, naglaho sila na parang mga alikabok sa hangin. Itinuro ni Dustin ang natitirang sangkawan. At ang mahiwagang magnetic mountain na napapalibutan ng 9 na patak ng celestial star water ay bumulwak mula sa kanyang katawan. Naglabas sila ng napakalaking dami ng kapangyarihan na dumurog sa lahat ng nadatnan nito. Kasabay nito ang pagbukas ng pinto ng Heaven's Secret Realm sa loob ng katawan ni Dustin. Kasunod nito, isang malaking dragon ang sumugod at lumitaw sa kalangitan. Walang awa nitong sinuntok ang binata at ang kanyang mga tauhan. Sa ilang segundo, winasak ni Dustin ang lahat ng mga kaaway sa Genuine Immortal Realm. Kamakailan, ang lakas ng pakikipaglaban ni Dustin ay tumaas ng 10 beses. Magiging isang piraso ng cake para sa kanya ang pumatay ng mga tunay na immortal. Salamat sa kanyang pambihirang talento at maraming trump card. Halos walang kahirap-hirap na wakasan ni Dustin ang mga cultivator ng kanyang level. Ano? Hindi pwede. Napatulala ang binata at ang matanda. Tinanggal niya silang lahat sa isang galaw lang. Ngayon, ikaw na. Ang Heavenly Majestic Pot at Dustin ay mabilis na humakbang patungo sa dalawang nakaligtas. Naglabas ang dalawa ng napakalakas na alon ng enerhiya, na nagpalipad sa matanda at sa binata. Teka, wag mo muna silang patayin. Tigaw ni Dustin. Bigla siyang naging curious sa hunting cosmos. Kaya naman, nagpasya si Dustin na kunin ang dalawang lalaki bilang mga bihag at tanungin sila tungkol sa hindi pa natukoy na lupain.